Hello, good morning. Kumusta kayo mga kababayan, mga Pilipino sa lahat ng mundo? Good morning, good afternoon, good evening, depende kung anong oras sa lugar mo. Iba-iba tayo ng time zones sa buong mundo. Umaga dito sa Pilipinas. Sa ibang lugar naman dyan ay alam ko matutulog na kayo or matutulog pa lang. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw doon sa ating mga OFWs, yung mga nagtatrabaho dyan sa lalo na yung mga may trabaho na medyo mahirap at delikado. Yung ating mga seaman walang nakikitang lupa sa loob ng ilang linggo. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang aking paksa ay tungkol doon sa nangyayari ngayon sa isa lang pala para simple lang ang ating pag-uusapan. May mensahe lang ako doon sa ating mga mayayaman. Related ito doon sa ating constitutional reform or chacha. Sabi nila chacha, charter change. Ngayon alam natin ilan or siguro maraming mga mayayaman dyan, lalo na yung mga magaganda ang posisyon dito ngayon sa ekonomiya natin, yung mga dominante na mga mayayaman ngayon sa Pilipinas ay ayaw dyan kasi natatakot sila na pag i-open natin yung magkaroon tayo ng chacha or charter change, mabuksan ng ekonomiya at dadagsa yung mga foreign investors, maraming kakumpetensya. So tatakot sila, mawawala sila doon sa kanilang posisyon. Well, ganito ang isipin po natin. Once nabuksan po natin ekonomiya at tanggalin natin yung mga provision sa constitution kung saan naglilimita sa mga ownership sa mga foreign investors, ang ekonomiya mo, pag marami kang foreign investor, siyempre lalaki yung ekonomiya mo, lalaki yung GDP o Gross Domestic Product. Okay, ito simpleng example lang ito para din sa lahat ng mga kababayan natin. Hindi lang para sa mayaman, pati din sa mga sa iba na hindi masyadong familiar sa economics. Sabihin natin na example ang ating ekonomiya ngayon ay 100 million ang ekonomiya natin. Yun ang kabuhayan natin, 100 million. Tapos yung ikaw, malaking kumpanya ka, doon sa 100 million, meron kang 10 million. 10 million yung laki ng kumpanya mo. Ganun laki. Imagine, 10%, 10% ng ekonomiya. Ikaw yung galing sa'yo. Ikaw nag-contribute ka ng 10% of GDP. Imagine, laki niyan. Ganito yan. Pag buksan natin ng ating ekonomiya via charter change, lalaki naman yung 100 million ekonomiya natin. Yung ating 100 million, sabihin natin maging 1,000. Yung 100 million ekonomiya maging 1,000 or 1 billion na economy na tayo. Imagine, multiply siya ng 10. At ikaw naman, check yung lalaki naman ng kumpanya mo from 10 million maging 50 million. Okay, palagay na natin, okay, hindi ka nakagaya ng dati 10% ka ng ekonomiya kasi 10 out of 100 million. Pero ang tinan mo, okay, yung dahil sa paglago ng ekonomiya, lumaki naman yung kumpanya mo. So yung kumpanya mo, let's say, naging 50 million na. Dati 10 million, ngayon 50 million na dahil nung pagbukas ng ekonomiya. At habang lumalaki, naging 50 million ka. Ekonomiya naman natin naging 1 billion. So yung 50 million mo, let's say 5% ka ng buong GDP o 5% ng buong ekonomiya. Sige, pagpalagay na natin na hindi ka na ganun kadominante kasi dumami na kasi ang players ika nga sa ekonomiya. 5% ka na, dati 10% ka. Pero ang kumpanya man naman ay nag-multiply ng 5 beses. So 5 times bigger yung kumpanya mo kaysa ngayon na saradong ekonomiya natin, di ba?
So tayo mga mayayaman na against dyan sa charter change, yan ang isipin natin na pagbuksan natin ang ekonomiya, lalaki yung ating negosyo lalo. Huwag mo nang isipin na na dami mong kakompetensya, daming players, pero kasi lumaki naman kasi yung playing field. Kung dati yung court mo kumbaga yung isang skinita lang yung dati mong yung laruan, ngayon ang laki na. So the economy is so big, so huwag ka masyadong swapa. Kasi lalaki man ekonomiya. Ngayon ang makikinabang talaga diyan ang mga karaniwang tao pagka lumaki ang ekonomiya natin. Kasi magkaroon tayo ng maraming trabaho. Yun ang pinaka simpleng mensahe diyan sa charter change. Pag maraming investor, dadami ang trabaho. At habang binubuksan at lumalaki ang ekonomiya natin, parami yung trabaho natin, hindi lang basta dumami, tumataas pa yung quality ng trabaho natin, yung sahod ng mga manggagawa natin. Tataas yan kasi ang ano kasi diyan, sabi nga ng mga ekonomista, yung law of supply and demand. Sa ngayon kasi masyadong sobrang supply ng labor natin. Masyado tayong marami manggagawa o konti lang trabaho. Bakit konti lang trabaho? Kasi maliit nga ekonomiya natin. Ngayon paglalaki ekonomiya natin, sa example ko kanina, from 100 million naging 1 billion, nag-multiply 10 times yung dami ng trabaho. Ibig sabihin din yung opportunities, so mas maraming mapapasukan ng trabaho. So ngayon sa law of supply and demand, yung demand biglang tumaas, diba? Kasi lumaki yung ekonomiya, yung demand for Filipino workers biglang tumaas, kaya maraming kayong magkakaroon ng trabaho. So, mababawasan na yung kailangan pa mag-abroad. Pwede kayo yung mga pamilya na nagtitiis sa ibang bansa, pwede nang umuwi. Siguro hayaan mo na yung mga bata mag-abroad, mag-adventure na lang sila. Pero yung mga pamilyado, kawawa naman, nalalayo sa mga pamilya nila, makakauwi na sila kasi may trabaho nandito eh. Yan ang mga titingnan natin. Kasi makikinabang talaga dito yung mga karaniwang Pilipino. Yun. Kadami ang trabaho natin. At habang dumadami yung demand para sa trabaho, magkakaroon ng competition yung mga employers. So since magkaroon sila ng competition, pataasan sila ng bigay ng sahod, di ba? So ngayon, ang ngayon, mapili pa yung mga mga employers, mapili kasi marami pagpilian. Pero pagka talagang matitindi yung competition, ang mga manggagawa na mamimili kung saan sila papasok kasi sa dami ng trabaho. Ayan ang kwento ng mga mayayamang bansa ngayon. Dati naman wala rin naman sila pero ngayon kailangan nila mag-import ng mga workers. Sabihin natin Singapore for example, or Taiwan, kailangan nila mag-import ng mga workers kasi hindi na sapat yung local population nila para doon sa mga industriya nila. Masyadong lumaki yung ekonomiya nila to the point na kailangan na nilang mag-import ng foreign workers, ba? So ganyan ang kailangan natin palaguin ang ekonomiya natin through charter change. At kayong mga mayayaman, lalo kayong yayaman diyan, basta galingan niyo lang pagnenegosyo niyo. Siyempre hindi naman pwede na papitik-pitik tayo diyan, di ba? Okay po, tayong lahat ay maging winner pagka ituloy natin yung ating charter change. Magandang araw sa inyo lahat.